Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang Mitsubishi Corporation na mamuhunan sa railway, wind energy at digital services ng Pilipinas. Bilang ng mga krimen sa bansa bumaba ng 24.32% noong Enero ayon sa PNP. Mga special non-working day idineklara ng Malacanang para sa mga bayang ng diriwang ng mga anibersaryo at pista. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nakipagkita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Mitsubishi Corporation ng Japan para hikayatin silang mamuhunan sa enerhiya, transportasyon at digital services ng Pilipinas. Pinag-usapan ni Pangulong Marcos at Mitsubishi President at CEO Katsuya Nakanishi ang mga potensyal na investment na magbubukas ng mga trabaho. Kabilang sa mga pinag-uusapan ang pagtatayo ng mas mabilis at mas maasahang subway at railway system na magpapagaan sa pagbiyahe ng mga commuter sa pagitan ng mga lungsod at rehiyon. Pag-aaralan din ang pamumuhunan sa wind energy para mapalawak ang paggamit ng renewable energy at maghatid ng sustainable na kaunlaran sa mga probinsya. Bukod dito, ang pagpapalakas sa mga digital service na magpapadali sa mga transaksyon ng mga Pinoy sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Ang Mitsubishi Corporation ay katuwang ng gobyerno sa kanyang economic at infrastructure agenda sa pamamagitan ng mga interest nito sa infrastruktura, enerhiya, transportasyon at industrial projects sa Pilipinas. Bumaba ang crime rate sa buong Pilipinas noong Enero 2026 kasunod ng mas pinaigting na pagkilos at presensya ng kapulisan ayon sa Philippine National Police or PNP. Batay sa pinakahuling record ng PNP, umabot sa 2,449 ang naitalang insidente ng krimen noong nakaraang Enero. Mas mababa ito ng 24.32% kumpara sa 3,236 noong Enero 2025. Bumaba din ang bilang ng mga insidente ng focus crimes na murder, homicide, physical injury, rape, theft at carnapping ng sasakyan at motorsiklo. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., bumaba ang krimen sa bansa dahil sa ipinatutupad na enhanced managing police operations sa ilalim ng PNP-focused agenda. Sinabi ni Nartates na tinututukan nila ang kilos at pagtugon ng mga pulis sa mga krimen at hindi lang nagbibilang ng dami ng operasyon at nahuhuli. Para patuloy na mabawasan ang krimen, layunin nilang paigtingin ang pagpapatrolya at pagpapakita sa publiko, pakikipag-ugnayan sa komunidad at pag-monitor sa performance ng mga tauhan ng PNP. Noong Enero rin ay nakapagsagawa ang PNP ng 4,491 na operasyon kontra iligal na droga. Mahigit 5,000 ang naaresto at umabot sa 651 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang droga tulad ng marijuana, cocaine at ecstasy. Sa operasyon kontra smuggling, umabot sa 1.95 billion pesos ang nakumpiskang kontrabando at 436 ang naaresto. Nagdeklara ang Malacanang ng mga special non-working days para sa ilang lokal na pamahalaan. Inilabas ng Office of the Executive Secretary ang ilang proklamasyon na pinirmahan ni Executive Secretary Ralph Recto sa ilalim ng kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay para mabigyan ang mga mamamayan ng bawat LGU ng panahon na ipagdiwang ang mga anibersaryo at piyesta ng kanilang bayan. Idineklara ang February 2 bilang Special Non-Working Day sa Ilocos Sur bilang pagdiriwang sa founding anniversary ng lalawigan. Sa February 10 naman ang founding anniversary ng Munisipalidad ng Talisay, Batangas at pagdiriwang ng Pamulinawen Festival sa Lawag City, Ilocos Norte.
Ipagdiriwang naman ang Tinagba Festival sa Iriga City, Camarines Sur sa February 11. Special non-working day rin ang February 17 sa Padre Burgos, Quezon na magdiriwang ng Padre Burgos Day. Ang iba pang special non-working day ay sa February 18 para sa Tabo-Tabo Festival ng Bayawan City sa Negros Oriental, February 19 para sa 60th Charter Anniversary ng Bago City, Negros Occidental, February 26 para sa 89th Charter Anniversary ng Zamboanga City at February 28 para sa Araw ng Tanza sa Tanza, Cavite. At sa balitang pangkalakalan, posibleng maglaro sa pagitan ng 1.4 hanggang 2.2% ang inflation rate ngayong Enero 2026 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa isang advisory, sinabi ng Bangko Sentral na tataas ang inflation kasabay ng pagtaas ng presyo ng ilang pagkain, partikular ang bigas at isda. Makakaapekto rin anya ang pagtaas ng gastusin sa gasolina, taunang adjustment sa excise tax ng alak at tabako, pagtaas ng singil sa tubig at toll at paghina ng piso. Bahagya namang gagaan ng inflation dahil sa pagbaba ng singil sa kuryente ng Meralco at pananatiliing mababang presyo ng gulay. Inaasahang papalo pa rin ang inflation rate sa target ng gobyerno na nasa pagitan ng 2 hanggang 4%. Noong 2025, umabot sa 1.7% ang kabuuang inflation bunsod ng sapat na supply at patas na presyo ng pagkain. Samantala, nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng Bani sa Pangasinan ng mga hakbang para protektahan ang kanilang mga magsasakang nagtatanim ng pakwan mula sa mga mandarayang mamimili. Ayon kay Vice Mayor Gwen Palafox Yamamoto, may mga buyer na umuorder ng pakwan sa kanila pero hinihintay munang bumaba ang presyo bago kunin at bayaran. Para maiwasan ang ganitong panlalamang, hinimok nila ang mga magsasaka na bumuo ng mga asosasyon at tinuruan sila na magbenta ng pakwan at makipagkalakalan. Iniutos din na kumuha ng accreditation ang mga buyer na gustong kumuha ng pakwan sa kanila. Nasa 800 hanggang 1,000 na mga magtatanim ng pakwan sa bayan ng Bani na ipinagmamalaki nila na pinakamatamis sa bansa. Noong 2025, umabot sa 4,000 metric tons ang inani nilang pakwan na iniluluwas naman sa Maynila mula Nueva Ecija, Laguna at Tagaytay. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.